Amen. Praise the Lord. At sa mga oras pong ito, ating pong ihanda ang ating mga Biblia. At darako na po tayo sa ating sa pinakamahalang bahagi ng programa na kung saan ang pakikinig po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na dadalhin sa atin ng beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pao Bondok. At nagpapabot din po ko mga minamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga kapatiran, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, kumusta na po kayo at maligayang pakikinig po at panonood. At nagpapabot din po ko ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, beloved pastor, as the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya hindi naman manalangin po muna tayo upang minsan pa maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa humingi kami ng kapatawaran. Malapanon sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Gamitin mo po kami, Panginoon, na makapagdala ng kaluluwa sa iyo, sapagat wala kami maigaganti sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, kundi ibahagi rin po ang kaligtasan tinanggap namin buhat sa iyo. Kaya pagpalain mo po yung mga salita, bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Ay lima, minamalbuksan natin ang ating pong pambungad na talata dito sa John 15 verse 13 up to 15. Sa aklat ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 13 hanggang 15. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Amen. Amen. Naman lang ating pong paksa, pamamagatan po natin, Jesus wants to be your friend. Nais ng ating mahal na Panginoong Kristo na gawin tayong mga tunay na kaibigan. Alam nyo, maminamahal, talagang napakadakila ng Diyos. Napakabuti ng mahal na Panginoon at talagang hindi po matatawaran ang kanyang dakilang kahabagan, ang kanyang kagandang loob. Imagine, maminamahal, sa kabila ng ating kalagayan na tayo po ay nagkakasala, tayo po ay laging lumalaban sa kalooban ng Diyos. Tayo po, maminamahal, sinabi ng Roma 5 talatang 10, ay mga kaaway. Mga kaaway ng Diyos, maminamahal, sabi ng Colossians 1:21. At kung tayo po patuloy na makikipag-alit sa Diyos, wala naman tayong laban sa Diyos eh. Gaano ba naman tayo, mga minamahal, sa kapangyarihan ng Diyos? Imagine, sabi ng Isaiah, Kapitulo 40, talatang 15, ang isang bansa ay katulad lamang ng isang patak na tubig sa paningin ng Diyos. Katumbas lamang ng gapatak na tubig. Ibig sabihin, gaano kalaki ang Diyos? Anong laban natin? Gabuangin lang tayo. Kaya nga, mga minamahal, sa kabila ng ating pong walang pag-asang kalagayan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, gusto niya tayong gawing kaibigan. Ayaw niyang manatili na tayo po ay kaaway ng Diyos. Dahil alam niya, mga minamahal, na wala naman tayong magagawa kung mananatili tayong kaaway ng Diyos. At sa panig naman ng Diyos, mga minamahal, mawawala yung kagalakan at kaligayahan ng Diyos kung hindi po mababalik yung ating pong relasyon muli sa ating mahal na Panginoon, na tayo po ay hindi lamang maging matalik na kaibigan, kundi tayo po, mga minamahal, ay maging tunay na anak ng Diyos sa ating relasyon. Kaya nga, maminamahal, dito po sa banal na kasulatan,
ang mga tunay na kaibigan, dapat kilalanin natin kung ano ang tunay na kaibigan. Sinabi rito, friend means one who is personally well known and for whom one has warm regard or affection. Ibig sabihin dito, mga minamahal, ang tunay na kaibigan, yung personal mong kilala. Personally well known. Yung matalik mong kilala. At talagang kilala mo, pati ang kanyang paboritong pagkain, paboritong kulay, yung hilig, yung kanyang lahat ng kanyang gusto, mga minamahal, yun po ang mga tunay na kaibigan. At sabi, warm regard or affection, yung nagmamalasakit at nagmamahal. Yan po ang tunay na kaibigan. Kasi kung makipagkaibigan tayo sa mga hindi tunay na kaibigan, mga minamahal, kilala lang yan tayo pag may pera. Dumadami lang ang kaibigan natin kapag tayo po, mga minamahal, ay meron silang mahut-hut. Meron tayong pera na kanilang magagamit. Ibig sabihin, para sa kanilang sariling kapakanan. Pero mga minamahal, ang tunay na kaibigan, ito po, mga minamahal, ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mababasa nyo ang Proverbs 18:24, ang ibig sabihin ng tunay na kaibigan, sabi, a friend is one who knows your faults and loves you. Ang tunay na kaibigan, mga minamahal, ay nagmamahal. Nagmamahal sa iyo, mga minamahal, at hindi ka dadalhin sa kapamakan. Sabi rito sa Proverbs 18, verse 24. Kaili pakibasa. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang Kapitulo 18, talata 24, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Amen. Amen. Yan po ang tunay na kaibigan, higit pa sa kapatid. At yan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi lamang tayo ituturing niyang kapatid, hindi lamang tayo ituturing niya na matalik na kaibigan, kundi, mga minamahal, ituturing niya tayo gaya ng isang tunay na anak. Ganyan po magmahal ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang tunay na kaibigan, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, higit pa sa tunay na kapatid. Ito po, mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, matutungayan niyo po, yung tunay na kaibigan, ito po ay tunay na nagmamahal. He loves you. Tunay na nagmamahal. Ito po ay tanging sa mahal na Panginoon lamang natin matatagpuan. At ang pagmamahal na ito, mga minamahal, higit pa po sa pagmamahal ng ating mga magulang. Higit pa sa pagmamahal ng ating mga kakilala. Higit pa sa pagmamahal, mga minamahal, ng ating mga kasintahang lalaki o kasintahang babae. Higit pa sa pagmamahal ng ating asawa o ng ating pamilya. Sapagat ang pagmamahal, mga minamahal, na galing sa Diyos, galing sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito po'y forever. Dito po, ang pag-ibig dito, wala pong forever. Yung nagsasabi, mga minamahal, na sila ay may forever. Wala pong forever na pag-ibig sa tao o dito sa sanlibutan. Tanging ang forever po ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan. Sabi rito, mga babasahin natin Jeremias 31, talatang 3, at mamaya basahin natin ang Proverbs 17, verse 17. Jeremias 31, talatang 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kahit ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Dito po sa aklat ng Proverbs chapter 17, verse 17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Amen. Amen. Mga minamahal, ang tunay na kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. A friend loveth at all times. Hindi lamang sa panahon na ikaw ay masagana. Hindi lamang sa panahon, mga minamahal, na ikaw ay may pera. Hindi lamang sa panahon, mga minamahal, na meron silang mahihita. Ang tunay na kaibigan, mga minamahal, sabi ng Biblia, a friend loveth at all times. Nagmamahal siya sa lahat ng oras. At ang pagmamahal niya, mga minamahal ko, ay forever. Sabi ng iba, mga minamahal, walang forever. Pero pag ang mahal na Panginoon ang ating inibig,
Mga minamahal ko, may forever po ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, ang Panginoon ay napakita sa akin ng una na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't lumalapit ako sa iyo na may kagandahang loob. Kaya nga, wala nang pinakadakilang pag-ibig, mga minamahal sa lahat, kundi ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay. Pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang pag-ibig, hindi lang sa salita. Ay hindi lamang mga minamahal sa mga kataga. Sinabi rito, mga minamahal ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sinabi ng Biblia, handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Nabasa natin kanina sa John 15:13, wala nang pinakadakilang pag-ibig sa lahat na ito, ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Namatay siya. At alam niyo, mga minamahal, kung sino po yung tinatawag na bugtong na anak na ibinigay ng Diyos, yan mismo, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon Kristo mismo yan. Yes. Kung mababasa niyo po, mga minamahal, sa Titus chapter 2, verse 13 and 14, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, looking for the blessed of the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas, sabi ng Biblia, ay ang ating mahal na Panginoong Kristo na ibinigay. Ibinigay niya mismo ang kanyang buhay dahil sa ating mga kasamaan, dahil sa ating mga kasalanan, para iligtas tayo sa ating mga kasamaan. Sabi rito, basahin natin yung Tito 2:13 hanggang 14. Idagdag natin ito. Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 14. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Amen. Mga minamahal, yung Diyos na ating tagapagligtas. Yung sinabi ng John 3:16, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, mga minamahal, sabi ng Biblia, siya rin pala yun. Na ibinigay niya ang kanyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasamaan. Yung dakilang Diyos, mga minamahal, siya rin po. Sabi, ibinigay niya ang kanyang sarili para iligtas tayo sa ating mga kasamaan. Yan po ang pinakadakilang pag-ibig, sabi ng Biblia, ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Nagawa ng mahal na Panginoon Diyos na magkatawan tao. Sabi ng Biblia, for without controversy, God was manifest in the flesh. Great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. Nagawa niyang magkatawang tao dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, He loves when others forsake. Ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit iwan ka ng iba, kahit itakwil ka ng iyong mga magulang, kahit ikaw po, mga minamahal, ay hindi kilalanin ng iyong mga mahal sa buhay. Sinabi ng Biblia, ng banal na kasulatan, He loves when others forsake. Kung mababasa niyo ang Psalms 27 verse 10, sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang salita na kahit iwan tayo ng ating mga magulang, kahit pabayaan tayo ng ating mga ina, ng ating mga magulang, ng ating ina o ng ating ama, sabi ng Biblia ay pupulutin tayo ng mahal na Panginoon Diyos. Basahin po natin yung Psalms 27 verse 10. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kapitulo 27, talatay 10. Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Amen. Amen. Bagamat ako'y pabayaan ng aking ama at ng aking ina, ay dadamputin ako ng ating mahal na Panginoon. Yes. Maraming mananampalataya dito, mga minamahal, dahil sila'y nagumon sa pinagbabawal na gamot, dahil sila, mga minamahal, ay naging problema ng lipunan. Itinakwil sila ng kanilang mga magulang. Sila po, mga minamahal, ay itinatwa ng kanyang mga magulang na kanilang mga mahal sa buhay
pero pinulot sila ng mahal na Panginoon. Noon napunta sila sa banal na gawaing ito, sila po'y binago, binigyan mga minamahal ng bagong buhay, binihisan, binigyan ng pag-asa at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, iniligtas sa lusak ng kasalanan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang tunay na nagmamahal, mga minamahal, ito po'y nagmamahal kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. He loves in spite of our sins. Katulad sa banal na kasulatan, mga minamahal, si Apostol Pablo, sinabi niya, I am a chief sinner. Ako ang pinakapangulo ng lahat ng makasalanan, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Dinampot siya ng mahal na Panginoon. Kaya nga, si Pablo, mga minamahal na kung tawagin ay Saul of Tarsus, ay naging Saint Paul. Tinawag siyang San Pablo ng banal na kasulatan. Basahin po natin itong 1 Timothy chapter 1, verse 15 and 16. Unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15 at 16. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. 16. Ngayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Yesu Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Yan po, mga minamahal, ang tunay na nagmamahal. Mga minamahal, He loves in spite of our sins. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo. Katulad po namin, mga minamahal, kami po, for your information, kami po yung mga dating drug addict. Kami po yung dati po, mga minamahal, na nagumon sa pinagbabawal na gamot. Ako po'y dating magnanakaw. Ako po, mga minamahal, ay kung tawagin sa Malabon ay boy padlock. Nagnanakaw po ako. Kaya ko makapagbukas ng kandado na walang susi. Talagang lahat ng paraan gagawin ko para makapagnakaw sa sobrang pagkagumon ko sa mga iba't ibang uri ng bisyo. Pero mga minamahal, totoo po ang sinabi ng Biblia na ang Diyos, mga minamahal, ay nagmamahal kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Pupulutin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na parito ang ating mahal na Panginoon hindi para sa matuwid, kundi para sa makasalanan. For I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Sinabi ng Mateo, Kapitulo 9, talatang 12 at 13, mga minamahal, na parito siya para hanapin at iligtas ang nawala. Na parito siya hindi para sa matutuwid, kundi sa mga makasalanan. Kaya nga, sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa inyo pong kaalaman, lahat ng mga mamana ng palataya na naging santo, naging santa, sila po'y galing sa lusak ng kasalanan. Nasa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 up to 11. Lahat ng mga naging santo, ng mga naging santa, si Saint Mary Magdalene, mga minamahal, dating harlot, dating prostitute. Kaya nga totoo sinabi ng ating mahal na Panginoon na parito ko hindi para sa matuwid kundi para sa makasalanan, para sila'y makapagsisi. Sabi ng Mateo 9:12 hanggang 13 at ihanda natin ng 1 Corinthians 6 verse 9 up to 11. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, talata po 11. 12 at 13. Dito po sa 12 at 13. Sabi po dito, datapwat nang ito'y marinig niya, ay ganyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. 13, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Amen. Unang Korinto. 6, 9 hanggang 11. 6, versikulo 9 Hanggang 11. hanggang 11. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyososan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nanghugasan na kayo, ngunit binanal na kayo,
ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Narinig niyo, maminamahal, lahat ng mga naging santo, lahat ng mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, galing po sila sa lusak ng kasalanan. Mga dating mga nakikiapid, mga dati pong mga magnanakaw, mga maglalasing, nakikiapid sa kapwa lalaki, mga homosexual, sabi mga mapagtungayaw, mga nagmumura, gaya ng mga napakinggan nating patotoo kanina, mga minamahal mag-asawang drug addict. Talagang ang kanilang pagmumura, maminamal, ay naging expression na lamang nila. Kapag natuwa ay nagmumura, pag nagagalit, nagmumura. Gaya ng karamihan sa atin. Pero sinabi ng Biblia, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pamagitan ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yun po ang totoong nagmamahal, mga minamahal. He loves you. Ang sabi rito, in spite of our sins. Hindi niya titignan kung sino ka at ano ka, maminamahal. Sapagat ang totoong kaibigan ay mamahalin ka kahit ano ka pa. Kahit sino ka pa. He will accept you as you are. Hindi siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Sinabi ng John chapter 6 verse 37, sinabi niya, mga minamahal, lahat ng lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Basahin natin itong John chapter 6 verse 37 at mamaya sa Isaiah 1:18. Dito po sa John chapter 6 verse 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen. Isaiah kapitulo 1, versikulo 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo mga katwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tilang mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Amen. Amen. Ganyan po, maminamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. He will accept you as you are. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo. Kahit ang kasalanan mo ay sinlaki ng pinakamalaking barko. Ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Yes. Mga minamahal, wag mong sabihin wala ka ng pag-asa. Wag mong sabihin na hindi kayang patawarin ng Diyos ang iyong mga nagawang kasalanan. Sure. Wag mong sabihin, mga minamahal, sino man, kahit kailanman, ay hindi ka na patatawarin ng Diyos. Mga minamahal ko, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sabi, ang lahat ng lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Kaya nga siya mismo ang nananawagan dito sa Isaiah 1:18. Sabi niya, magsiparito kayo ngayon. Tayo'y mga katwiran, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging pula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Yan po, maminamahal. Sinabi niya, magsiparito kayo. Mga tuwiran tayo. Sabihin mo, anong dahilan kung bakit ka nalugmok sa kasalanan? Anong dahilan bakit napalayo ka sa Diyos? Mga tuwiran ka, maminamahal, makikinig ang mahal na Panginoon sa iyo. Ano ang problema mo? Siya ang magiging crying shoulder mo, maminamahal. Pwede kang umiyak sa kanyang balikat. Pwede kang sumigaw, maminamahal, habang ikaw po'y umiiyak sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pwede mo siyang maging crying shoulder. Siya po ay isang matalik na kaibigan na kailanman hindi kanya tatanggihan. Sinabi ng Banal na Kasulatan, pag lumapit ka sa mahal na Panginoon, ang iyong puso, maminamahal, na matigas, na sintigas ng bakal, papalitan niya ng pusong laman. Sabi na Ezekiel chapter 36 verse 25 up to 28, maminamahal, kahit ang iyong kalooban, maminamahal, ito po'y napakatigas at walang kinikilala, walang sinasanto, walang pinapatawad, mga minamahal ko. Papalitan niya ng mahal na Panginoon ng malambot at isang pusong laman. Babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Babaguhin tayo ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 36 up to 20, verse 25 up to 28. Dito po sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 hanggang 28 po. At ako'y magwiwisik ng mga malinis na tubig sa inyo
at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. 28. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Amen. Huwag kang mangamba, mga minamahal, sa paglapit sa mahal na Panginoon. Huwag mo sabihin hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Talagang hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, pero ang ating pinakamamahal na Panginoon ang gagawa ng paraan. Ang iyong pusong bato, sabi ng banal na kasulatan, ay papalitan niya ng pusong laman. Lalagyan niya tayo, sabi, lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa. Aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob niyo. Palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at inyong isasagawa. Ganyan po kapag lumapit ka sa mahal na Panginoon. Magtataka ka na lang na wala na ang iyong paninigarilyo. Magtataka ka na lang mawawala na ang iyong pagkalugmok sa droga. Magtataka ka na lang maminamal hindi mo nahanapin ang alak. Tanging ang Diyos lamang po ang may kapangyarihang magbago sa atin sapagkat ginawa niya tayo. Tayo po ay creature ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin, kaya siya rin po ang may kapangyarihan at may kakayahang baguhin po ang ating kalooban, mga minamahal ko. Kaya nga, huwag kang mag-alinlangan lumapit sa Kanya. Sinabi ng banal na kasulatan, Jesus wants to be with you forever. Gusto niya makapiling ka sa langit. Gusto niya yung pakikipagkaibigan niya ay maging forever, hindi lamang dito sa lupa. Gusto niya hanggang sa kalangitan, makapiling natin siya. Sabi rito sa John, chapter 14, verse 1 up to 3. Basahin natin ang talata. 1, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Talo ng 18. Mamaya. Talon sa 18, huwag magulimahanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo naman sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Amen. Yan po, maminamahal, ang pangako ng ating kaibigan, ng ating Diyos. Gusto niya, maminamahal, ang pagiging magkaibigan natin, hindi lamang dito sa lupa, kundi mga minamahal hanggang sa kalangitan. Mga minamahal, sa Diyos lamang tayo may forever. Ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus wants to be with you forever. Sinabi niya, mga minamahal, huwag magulimahanan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming mga mansyon, maraming mga malalaking tahanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaganda ko ng kalalagyan, ay muli akong paparito at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin naman ay dumuon. At ang sabi niya sa talatang 18, John 14:18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Pangako niya yan. Sa ngayon, kasama natin ang kanyang espiritu. Kasama natin ang espiritu ng Diyos. Hindi niya tayo iwang mag-isa. Sabi, mga minamahal, He will not leave you comfortless. Hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, I will not leave thee nor forsake thee. Kahit anong mangyari sa mundo, kahit mga minamahal, ang lahat ng kaibigan mo, iniwang ka dahil bankrupt na ang iyong negosyo. Dahil nawalan ka na ng trabaho, wala na silang mahutot sa iyo. Hindi mo na sila kayang paligayahin. Hindi mo na sila kayang ibili, mga minamahal, ng kanilang mga inumin para makapagpaligaya sa kanila. Kaya iniwang kanila. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, I will not leave you comfortless.
Hindi kanya iiwan na nag-iisa. I will not leave thee nor forsake thee. Kasi sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, kung tayo lamang po, mga minamahal ay tatanggap sa alok ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, hanggang kalangitan, dadali niya tayo. Yan po ang totoong forever. Hindi yan katang-isip. Hindi yan mga minamahal salit-saling sabi. Hindi yaman po bukang bibig ang katagang forever. Sa mahal na Panginoon Diyos, sa mahal na Panginoon Jesucristo, diyan lamang natin makantan ang totoong forever. May forever po sa mahal na Panginoon lamang. Sabi rito sa 1 Thessalonica 4, 16 at 17. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Thessalonica, Kapitulo 4, talatay 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Mga minamahal, sa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Kaya nga, totoo po ang sinabi ng mahal na Panginoon na hindi ko kayo iiwan. Hanggang kamatayan, sabi ng Biblia, papatnubayan tayo ng mahal na Panginoon maging sa ating kamatayan. At sabi, maging sa kamatayan, may pag-asa pa rin tayo kung tatanggapin natin ang pakikipagkaibigan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang tanong, minamahal, ano po ang paraan upang tayo po ay maging tunay na kaibigan ng mahal na Panginoon? Ano ang dapat nating gawin? Unang-una, sinabi ng Biblia, makipagkilala tayo. Siyempre, maminamal ang halimbawa, ang isang tao, hindi mo yan magiging tunay na kaibigan kung hindi mo pa siya kilala. Ang unang hakbang ng pakipagkaibigan ay makipagkilala ka muna. At ang tunay na paraan para makilala mo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, hindi lamang sa reliyon, hindi lang sa tradisyon, hindi lang sa kinamulatan mo dahil ang nanay mo nagsisimba, ang nanay mo na ipinanganak ka sa ganong simbahan, sa ganitong pananampalataya, hindi doon. Makikilala mo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi ng Job chapter 22 verse 21 and 22, mamaya sa uling talata, 2 Corinthians chapter 5 verse 19 up to 20, ito po ang mga paraan para tayo po, mga minamahal, ay makipagkaibigan at tanggaping kaibigan ng mahal na Panginoon. Una, makipagkilala ka muna sa Kanya. Pangalawa, mga minamahal, sinabi ng Biblia, makipagkasundo ka muna, sapagat sabi ng Biblia, tayo'y kaaway ng Diyos. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 and 20, sinabi, mga minamahal, na kami namamanik, ang Diyos ay namamanik sa pamagitan namin, na nakikiusap ang Diyos na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kailangan makipagkasundo tayo sa Diyos sapagkat tayo po ay mga kaaway ng Diyos, gaya ng sinabi ng Biblia. Basahin natin mga talata. Job, Kabanatang 22, talatang 21 hanggang 22. Makipagkilala ka sa Kanya, at ikaw ay mapayapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. 22, iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa Kanyang bibig, at ilagak mo ang Kanyang mga salita sa iyong puso. Dito po sa unang taga-Corinto. Second. 2 Corinthians chapter 5 verse 19 and 20. 19 and 20 po. Sapagkat sa mga tuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y magipagkasundo sa Diyos. Amen. Yan po ang mga hakbang, mga minamahal, para tayo po ay makabalik sa presensya ng Diyos. Para tayo po, mga minamahal, ay matanggap na kaibigan ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, sabi ng Biblia, makipagkakilala ka. Kailangan makilala mo muna ang isang tao bago mo maging kaibigan. Ang Diyos, ganun din po. Kinakailangan makilala mo muna siya, at ang paraan, mga minamahal, ng pagpapakilala ng Diyos sa iyo ay sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Ang sabi ng Job chapter 22 verse 21 and 22, sinabi ng talata, mga minamahal, makipagkilala ka sa Kanya, ikaw ay magiging payapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo.
Darating na ang mabuti sa iyo. Mga minamahal, kung ikaw ay bangkarote, kung ikaw ay nawalan ng trabaho dahil sa lockdown, kung ikaw po ay may taglay na karamdaman, mga minamahal, muling magkakaroon ka, mga minamahal, ng magandang kapalaran. Gagaling ka, makaka-recover ka sa sakit mo, makaka-recover ka sa iyong mga negosyo, ikaw ay muling babangon. Mga minamahal, sabi, ang mabuti darating sa iyo kapag nakilala mo ang tunay na Diyos. At ang sabi, mga minamahal, tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang kanyang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Yan po ang mga paraan ng pagpapakilala ng Diyos sa iyo. At ang sabi ng Biblia, ipinamamanik namin sa inyo. Na waring ang Diyos ay namamanik alang-alang sa amin o sa pamagitan namin na kayo po ay makipagkasundo sa Diyos. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, buksan niyo po yung mga puso. Magsisi po kayo, tanggapin niyo ang ating mahal at Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tanggapin niyo po ang pakikipagkaibigan ng ating mahal at Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Habang napapakinggan natin awiting I Give You Jesus, sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal. Banggitin niyo po ang mga katagang ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Ako po nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Humingi po ako ng kapatawaran. Mahal na Panginoon, ikaw lamang po ang aking tanging pag-asa. Kaya isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Iligtas mo po ako sampu ng aking mamahal sa buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.